Magandang umaga po sa ating lahat at nawa sa oras na ito ay meron po tayong ma-receive na salita ng Diyos. At sa oras na ito, buksan po natin ang ating Biblia sa John 3:16. Sinasabi po dito, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." At ang mensahe po natin ngayon is relay the accurate gospel that you will never forget throughout your life. So, napakaganda po ng mensahe natin na ito. Ano nga ba yung accurate gospel na hanggang sa ating buhay ay kakamtan natin sa oras na ito? Makikita po natin sa introduction natin, ang beginning daw po ng gospel ay ang grace ng Panginoon. Makikita po natin ito sa Ephesians chapter 2:8 hanggang 10 po. At sinasabi dito na si Kristo lang ang tanging solusyon at nagwasak ng forces of darkness. Makikita po natin ito sa Genesis chapter 1 verse 2 na sinasabi dito, sa pasimula pa lang ay meron ng kadiliman, meron ng emptiness, meron ng chaos. At dahil kay Kristo, itong kadiliman na tinatamasa ng mga tao na hawak ni Kristo ay mawawala na po ito dahil siya ang solusyon sa ating kadiliman. At higit sa lahat, sa pamamagitan ng kadiliman na ito, dahil kay Kristo, tayo ay binago ng Diyos. Sinasabi po ito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. We are new creation in Christ dahil tayo ay binago ng Diyos. At sinasabi din po sa Galatians 2:20, sa pamamagitan po nito, napako tayo kasama ni Kristo. At dahil dito, dapat po tayong umasa sa ating Panginoon sa oras na ito. Higit sa lahat, hanggang kailan mananatili itong salita ng Diyos sa ating buhay, hanggang sa ating kaluluwa, hanggang sa ating thoughts, hanggang sa ating puso, hanggang sa ating buhay. Nawa sa oras na ito, makita po natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos upang sa ganun na naman yung mangyari sa buhay natin ay patuloy natin sandigan ang salita ng Diyos. At sinasabi po sa ating number 1, original man and fundamental problem. Ano nga ba ang katotohanan sa ating orihinal na pagkatao at ano yung fundamental nating problema? Makikita po natin ito na sa pasimula pala nung likhain ng Diyos ang lahat ng bagay, ang gusto ng Diyos ay magkaroon tayo ng buhay na kasama siya. Sinasabi ito sa Genesis chapter 1 verse 27-28 na tayo ay kalarawan ng Diyos. At ito yung pagpapalang tinatamasa ng bawat mga anak ng Diyos. At dahil sa pamamagitan ng isang event, ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Dahil sa pagsuway natin sa ating Panginoon. Makikita natin ito sa Romans 3:23. For all have sinned and fall short the glory of God. Lahat po tayo ay nagkasala at sino mang tao ay hindi po makakarurok sa kapuntahan ng Diyos. At higit sa lahat, tayo po ay nahiwalay sa Diyos. Kung dati kapiling natin ng Diyos, ngayon tayo ay nahiwalay sa Diyos. Sabi po sa Genesis chapter 3 verse 1-5. At higit sa lahat, dahil kay Satanas, sa John 8:44, tayo ay nabibilang kay Satanas. At anong ginagawa po ng mga anak ni Satanas? Tayo ay nagsisinungaling. Tayo ay sumusunod sa takbo ng mundo. Ito po yung fundamental na problema ng tao, na dati yung orihinal na kasama natin ng Diyos, napalitan po ng kalungkutan. At sinasabi sa number 2, ano nga bang kalagayan ng tao na pag hindi kapiling ang Diyos? Sabi po dito, ang kalagayan ng taong hindi kasama ang Diyos ay kamatayan. Sinasabi po sa Hebrew chapter 9 verse 27. Ang lahat ng tao ay pupunta sa kamatayan at magkakaroon po ng judgment. Lahat po ng tao walang exemption. Lahat po tayo ay mamamatay at meron tayong judgment na tinatawag. At sa pangatlo, sinasabi po dito, unique path and accept. Ano nga ba yung unique path na kailangan natin gawin at tanggapin natin sa oras na ito? Una, dapat malaman natin na ang Diyos siya ang pagmamahal. God is love. At higit sa lahat, ang Diyos ay mahal ka sa oras na ito. Nawa sa oras na ito, ang pagmamahal ng Diyos ay mapasa atin sa oras na ito. Bakit? Bakit tayo mahal ng Diyos? Because He sent Christ.
No, sabi sa John 1:12, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, ay may karapatan maging anak ng Diyos. Anong kailangan daw po? Maniwala tayo at tanggapin natin na siya si Kristo. At sinasabi dito, no, we are free from destiny. Sa Romans chapter 8 verse 2, no, tayo ay nakalaya na sa ating mga destiny. At higit sa lahat, sabi sa John 14:16, no, by the Holy Spirit, He guide us. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, no, tayo ay ginagabayan ng Diyos. Dalangin ko sa oras na ito ay makita natin yung accurate gospel sa pamamagitan ng mga salitang ito. At conclusion natin, sabi sa conclusion, enjoy Christ, everything will be answered. No, kailangan daw po natin i-enjoy si Kristo at ang lahat ng mga bagay na ito ay magiging sagot sa atin. At ano yung resulta ng sagot na ito? The true peace, the true power, and the true thanksgiving. Nawa sa oras na ito, itong conclusion na tatlo natin, true peace, true power, true thanksgiving, ay nawa tamasahin natin sa araw na ito. Dalangin ko na sa oras na ito, hayaan nyo na makita natin ang accurate gospel at higit sa lahat, i-relay natin ang accurate gospel. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat sa patuloy na biyaya na ibinigay niyo sa amin. Salamat sa habag niyo na patuloy na pinaparanas sa amin, Panginoon. Dalangin ko sa oras na ito sa bawat nanonood, Panginoon, sa bawat nakikinig, Lord. Bigyan niyo kami ng kaunawaan, Panginoon, upang maranasan namin, Panginoon, ang accurate gospel na dadalhin namin sa eternal na life na meron kami sa oras na ito. Hayaan niyo na kumilos kayo at ang pagmamahal niyo ay patuloy namin maranasan sa oras na ito. Maraming salamat po sa tanging pangalan ni Jesu Kristo. Amen.